Okay, KJX, kamusta tayong lahat? Punta muna tayo dito sa ating graph, no? So ito yung graph natin na simula nung nag-day 1 buying serye tayo kasi gusto ko makita nyo lahat ng mga ah, pinagbibili natin sa buhay natin. Okay? So, ayan, 10 USDT only yung winidraw natin dito kasi nag-trade lang ako dyan. No, kumbaga nag-future ako pero binalik ko rin kaagad after nung natapos ako, no. So far, ewan ko magkano yata panalo ko dito, 200 yata, 200 pesos. So nilagay ko dito. Then bumili tayo diyan, bumili tayo diyan, bumili tayo diyan, bumili tayo diyan, bumili tayo diyan. And then lumipad na naman, bumili tayo, no. Bakit tayo bili ng bili haba kahit na lumilipad? Kasi ang target natin, no, kumbaga nag-iipon tayo ng BTC dito sa 75. Below 75 nabili ako. Pero pag yan lumipad na ng 76, 77, di na tayo bibili. So hanggang sa bumagsak yan dito, bibili pa rin ako. Okay? So ang budget ko lang naman everyday, minsan 1,000, minsan 1,500, no? So ngayon, 1,000 yung budget natin. Kaya ang ginawa ko ngayon, bumili ako kay BTC at bumili ako kay Ethereum. So Ethereum is 0.157, no? Nung isang araw yata 0.15 0.15. No, so far. Pero kung mapapansin nyo naman, no, kung titingnan naman natin yan, hindi pa tayo, ano dyan, hindi pa tayo ROI. So, talo pa tayo, I think, sa 600 pesos. Parang ganun. 600 pesos. Pero good pa rin yan kasi nga, sabi nga natin, may mga nagtatanong nga sa YT natin, kailan daw mag-end ng happy ending yung crypto serye na ginagawa ko. No? For me, dalawa lang yan, no? Mag-end siya kapag nag-bull market na ulit. Okay? So, pangalawa, panguna, mag-end siya pag nag-bull market na ulit. Pangalawa, syempre, mag-end siya kapag zero na si BTC at Ethereum. Okay? So, yun lang naman yun. No? Ganun kasimple. So far, ito yung ginawa nating graph. So, naghihintay ako ng entry for this location. So, kung mapapansin natin, may mga rejected dito sa area na to. At nag-try ako na maglagay ng short position. Ako, short position, siguro mga ang short position ko lang 20 USD. No, pag lumipad dyan, so mag-short ako dyan. No, titingnan natin kung makuha yung hanggang 69 natin. So 72 yan, 72 or 70, 72 or 72 200 yan. Okay? So yan yung nakita ko lang, no. So tingnan natin kung aabot yan dyan. Kasi for me, sabi ko nga sa inyo, no, bakit ako bumili dito sa area na to? Kasi hindi natin alam kung hanggang saan yung bear market. Hindi natin alam kung hanggang saan ang itatakbo niyan. Hindi natin alam kung hanggang saan ang ibabagsak niyan, 'di ba? Either 60, oh, 'di ba nag-60 na ay nag-ano na, 'di ba? Nag ano ba yung pinakamalalim? 60, 'di ba? Pinakamalalim, I think 60. So, nag-60 na tayo. Baka mamaya ito na yung start ng bull market, 'di ba? Pwedeng ganoon. Or pwede pa siyang bumaba tulad nung sinasabi natin sa history na 30% na hanggang 30%, hanggang 30,000, no, 39,000 pwedeng bumaba hanggang dito. 'Di ba? Kapag susundin ang history, mga kapatid. Pero sa ngayon, syempre nandito pa lang tayo. Okay? Ingay talaga ni Bear, yung aso ko. So, ayan siya, no? Yan yung ating TA ngayon for BTC at syempre yung pagbili natin. So, importante nakikita nyo yung buy para at least nakikita nyo kung tayo ba nagbenta na o hindi pa. Pero again, tulad ng sinabi ko, no, ginawa ko na to last bear market. So, susubukan lang natin ulitin ngayon. Talo manalo, wala tayong magagawa. Ganun talaga ang buhay sa crypto if ever. 'Di ba? Kung sakaling mag-zero si BTC. So, okay? So next, for the Bitcoin ETF natin, kung mapapansin natin, syempre, sarado sila today. Hanggang bukas, sarado yan. Okay? So ngayon, pero may mga usap-usapan na ang BlackRock ay halos nagbenta na ng 9,000 worth of Bitcoin sa loob lang ng isang linggo. Okay? So nakikita naman natin yan, pinapakita naman natin yan doon sa everyday na video natin, di ba? So ngayon, syempre, Twitter is parang nagbabalak magkaroon ng cryptocurrency sa platform na to. So tingnan natin, abangan din natin yon. So far, ito daw yung magiging good news naman for the Ethereum. So sa Ethereum is bullish Ethereum validator entry. Q holds above 4 ETH. No? Ito yung staking
na kung saan daw bullish daw for the Ethereum. So kung titingnan natin kung bullish for the Ethereum to, tapos ang daming bad news kay BTC, ano nangyayari? Alt season ba? 'Di ba? So alt season ba tayo? So for me, wala naman akong ano pa eh. Kumbaga sabi ko nga, wala akong pakialam kung alt season, wala akong pakialam kung bear market, bull market. Basta ako nag-iipon lang ako, no, every day, no. Kung titingnan naman natin ang assets natin, ayan, no. So nagdagdag na tayo, no, kay Ethereum. So next, kung titingnan ito, Green day for BTC ETH Sol, another record. Oh yes, nag-green naman talaga sila. Ito, mga green sila ngayon. Halos pati nga si Pepe nag 20% up, di ba? Nag 20% up si Pepe. Tapos si ADA naman from 0.26 to 0.29, di ba? So again, ADA $1, pinakamataas na I think 1.2 this bull market. I don't know lang kung talagang lilipad pa to, no? Kasi kung magkakaroon pa ng bear market, no, kung babagsak pa si BTC, I think ng nasa 50, I think Cardano babagsak ng 0.2. Parang ganyan yan. So syempre buy lang tayo ng buy. Ako, katulad ako, buy lang ako ng buy. Hihinto lang ang buying area ko again 75, and kay Ethereum naman 22. Mga 22 hihinto ako diyan. So stay lang ako. So pag bumagsak ulit, dun lang ulit ako bibili. So, ganun lang yung ginagawa natin, mga kapatid. Okay? So, yan lang naman yung news natin ngayon. Ay, ito, si Gareth Jean, no? Si Gareth Jean, ito OG to ng Bitcoin, no? Kung titingnan nyo, started selling ng ETH again. He just deposited 261,000 for the Ethereum, 543 million into Binance, no? Ang ulit nila, no? Ba't di kaya sila nagbenta nung ano? No all-time high. Di ba? Ba't kaya di sila nagbenta ng all-time high? No? Nag 4,000 yan. I think, magkano ba inangat ni Ethereum? Parang lumipad pa nga yan ng 4.9. Parang 4.9, di ba? Tapos yun sila nagbenta, no? So, yun lang. At sa mga wala pang BitGet and B2Nix, no? Gamitin nyo lang yung link natin sa description kasi I think Feb 28, gawa tayo ng group, no, for the spot group, no, na kung saan dito tayo nag-iipon-ipon. So again, sa future, bihira lang tayo magbigay ng hindi tayo magbibigay ng signal, siguro bibigay lang ako kung saan ako papasok, no. Yung kumbaga pag nag-entry ako, di ba? So pero yung signal na dito TP tapos sabay mag-entry tayo lahat dito, hindi ganoon, no. So ang ginagawa ko lang naman gainers trade strategy. So far may trade ako sa gainers trade ngayon. Pero hindi pa siya positive. Kagabi positive tayo. So sa ngayon nasa parang negative ako ng $5 yan. Ay 5%. Positive na. Positive 6%, no, kay Space. Space kasi kung mapapansin nyo, we'll discuss lang muna si Space. Si Space kasi lumipad to ng 40% kahapon. Nung paglipad ng 40% kahapon, naka-cut loss tayo kahapon ng 20%. Ayun naman ang gainers trade strategy 20%. Then lumipad to ng 60 and then nag-drop to hanggang 52, 53. No, nag-drop yan ng 52, 53. Ay 48, no, nag-drop pa yan doon. So profit doon sa area na yon. And then after doon, lumipad siya ng 80%. So paglipad niya ng 80%, sunog tayo doon ng another 20%, no. Tapos lumipad ng 100. So 100 nag-drop ulit siya ng 100 to 84 to 83%. So ang laki nun. Yun naman yung big profit kahapon, 70%. And doon naman sa may tawag dito, ngayon lumipad siya ng 120. So paglipad niya ng 120, bumaba ngayon siya. So kaya lang nakapasok na ako sa 115. No? So titingnan ko naman kung magpo-profit ako dito. Kaya lang kasi sa tinitingnan ko yung graph ni Space, no? Dito natin tingnan kay saglit lang to. Tinitingnan ko yung graph ni Space. Ito yung drop ni Space, 100%, di ba? Ito yung sinasabi ko na nag 100%. Tapos nag-drop siya. Ayan, di ba? Ito yung sinasabi ko na nag-drop siya. Kaya kung mapapansin mo, nag-profit ka pa rin dyan, no? Kung pumasok ka dyan sa 100%, ito yun, itong area na to, nag-drop yan dyan. Tapos ngayon biglang lumipad. So ngayon, paglipad dito, nag-drop hanggang dito.
So, ayan siya. So, ngayon, lumipad ulit. So, ngayon, nag-drop ulit. So, tinitingnan natin kung ito na ba yung final wave niya or hindi pa, no? Or talagang lilipad pa to ng zone. Tinitingnan ko every time, yo. Every time na nagsa-sideways siya, nagkakaroon siya ng pump. So, ibig sabihin, ako naman, kung mag-pump siya, 20% cut loss lang ako, then pasok ako sa 140. So, ganun lang yung ginagawa natin. Okay? So, yun lang at saludo sa inyong lahat, KGX. Happy Sunday sa ating lahat at family day muna, family day.